Nausisa si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng alegasyong may dineliver na pera sa kanyang bahay sa kauna-unahan niyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hindi naman sumipot si dating Congressman Zaldico kahit pinatawag din sa pagdinig. Ang ilang napag-usapan sa hearing sa pagtutok ni Joseph Morong. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ipatawag ng komisyon para magbigay linaw sa proseso ng budget. House Speaker si Romualdez mula noong 2022 hanggang 2025 at ilan sa mga manumalyang flood control project na naisampa at na-refer sa Ombudsman ay umano'y natapos noong 2024. While not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all information. Ito ang kauna-unahang pagharap ni Romualdez sa kahit anumang pagdinig tungkol sa anomalya sa mga flood control project. We want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa member ng ICI that I was finally given an opportunity to share my side of the story. It's about facts and evidence, and hindi lang political noise or speculation. Hinahanap natin kung ano talaga nangyari, and him being the speaker, being the leader of the House at that time, will be able to provide us important information on that. No? As far as his role is concerned, or possible liability or accountability is concerned, that is up to the Commission to decide on. Bawal pa rin ang media na mag-cover sa pagdinig pero sa mga litrato at video na ibinigay ng ICI nanumpa si Romualdez sa harap ng ICI sa pangunguna ng chairman nito na si Justice Andres Reyes Jr. Nadadawit si Romualdez sa anomalya sa affidavit ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na ni-name drop umano ng ilang mga mambabatas na kumukubra ng kickback. Sa testimonya naman sa Senado ni Orly Gutesa, ang nagpakilalang security consultant ng nagbitiw na Cobicol Party List Representative Zaldico, sinabi nitong ilang beses umano silang nag-deliver ng mga mali-maletang pera na tinawag nilang basura sa bahay ni Romualdez. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, tinanong tungkol dito si Romualdez. It was asked, of course, and he denied it. The weaknesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents. Pinabubusisi sa Manila Regional Trial Court ang affidavit ni Gutesa matapos itanggi ng abogadong nagnotaryo nito na siya ang pumirma rito. Gayunman, sabi ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson, dahil pinanumpaan ni Gutesa ang mga sinabi niya sa Senado, may bigat pa rin ito. Ayon sa ICI, nagbigay si Romualdez ng mga pangalan na mga may kinalaman sa pagbubuo ng budget na siya namang iimbitahan din ng ICI. Nagsumite rin ng affidavit sa ICI si dating House Speaker Martin Romualdez, pero dahil ngayong araw lamang niya ito isinumite, ay pababalikin ulit siya ng ICI para matanong siya ng mga detalye tungkol dito. May imbitasyon din ng ICI kay Ko ngayong araw pero hindi ito sumipot. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko. Sabi ni Romualdez, dapat harapin ng mga iniimbitahan ng ICI ang komisyon. Chairman ng House Committee on Appropriations si Ko mula 2022 hanggang 2025. Do you think he should come back to the country? Well, any and all resource persons who are invited here, we expect them to return. Sabi kahapon ng ICI, maaari silang magpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite for contempt si Ko at kung papayagan ay maaaring makapaglabas ng arrest warrant ang korte laban kay Ko. Nakipagpulong naman ng ICI kay Budget Secretary Amena Pangandaman na nagpaliwanag din ng sistema ng budget sa ICI. Ayon kay Pangandaman, walang kapangyarihang gumawa ng insertion sa budget ng DBM at sa Bicameral Conference Committee ito ng Senado at Kamara nang nangyayari. Kung may problema yan, siguro malaking magandang tingnan din dyan siguro yung ating Commission na Audit, di ba? Titingnan nila kung yung mga proyekto na ipatutupad ng tama. At para raw maiwasan ang anomalya sa budget, kailangan sa pagbubuo pa lamang ng National Expenditure Program ay masinop na ang mga ahensya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.